really the impact of inflation to our money that is not invested and also to our money that is being invested. That is why, if you want to know more about this topic, please watch the full video. Alright? Pero para mas marami makaintindi, Tagalogin na lang po natin, ano? Kaya naman, bago natin simulan ng video na to, syempre, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking YouTube channel, sa aking Facebook account, at sa aking iba't iba pang social media accounts, ako nga pala, si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader, and we are also content creator, business owner, a global trader, and investor as well. So tayo rin po ay isang financial coach and instructor. Kaya naman, gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, economics, youth empowerment. Mag-subscribe ka na, mag-follow ka na sa aking mga social media accounts for you to be able to be aware of, no, and knowledgeable of this kind of topics. Alright? So, kaya naman, without further ado, pag-usapan na po natin ano ba ang epekto or ang impact, no, ng inflation sa ating pera na ininvest natin at sa perang hindi natin ininvest. Okay po? So, kaya naman, gumawa tayo ng topic no, na kung saan about Pag-ibig MP2, na kung saan 7% yung tinatawag natin na savings rate or dividend rate nila. But, 7% ba talaga ang matatanggap natin after 5 years? After 10 years, 15, 20, so on and so forth. 7% ba talaga? Or kung ano man particular stated rate? No, halimbawa pinangakuan ka, sige na 10%, sige, no? Assume natin na legit 'yon at realistic. O, sige, 10% pero may inflation. So hindi talaga 10% 'yon. Okay, nagigets yung point ko? Sa perang ini-invest natin, may impact or epekto ang inflation diyan. Paano pa kaya sa mga perang nakatabi lang at hindi natin ini-invest or ninenegosyo or in other terms, pinapalago or grow. Okay? So, ang average inflation po natin dito sa Pilipinas, no, ay 3.5%. Okay? 3.5% in span of 10 years, the average inflation rate. While, yung target naman ng Bangko Sentral, around yun nga, no, 2 to 4%. So, average 3. Pero, ang data natin, 3.5, no? But, sabihin na lang natin talaga na ganun, 2 to 4%. Kahit sabihin natin 2%, sige 4%, may epekto pa rin yon sa ating pera nga, no, na ininvest natin or hindi natin ini-invest. Okay, so ang epekto niyan, syempre, mas mapapababa yung ating buying power, no, or purchasing power po natin. Siguro hindi nyo yan mararamdaman ng 1 buwan lang, or 3 buwan, 6 na buwan, 3 years. Okay, kaya ang sinasabi natin, yung panahon na yan, yung 5 pesos, malaki na yan na halaga. 'Di ba? Yung 500, sahod ko na yun ng 1 buwan. Naririnig natin yun, 'di ba? Kasi ibig sabihin, yung value ng pera, no? In particular, the peso is depreciating while the goods and services, the prices of those are increasing. Okay, ibig sabihin po nito, tumataas, no, yung cost of living po natin. Whether, you know, wants man yan o needs, no, taas na rin eh. 'Di ba? So, kaya ang point natin dito, okay, ano ba ang point natin dito? Sa akin lang naman to, no, kailangan ba natin sisihin agad ang gobyerno? Hindi naman po. Okay, kasi tayo may magagawa pa tayo. Aminin na natin, masakit man, pero inflation andyan na yan eh. Okay, ibig sabihin po nito, makokontrol mo ba yung inflation, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, and other external factors and uncontrollable factors, even the government, there are things that they cannot control. Makokontrol mo ba yon? Hindi. Okay, ano makokontrol mo? Yung income mo, no? Anong makokontrol mo? Yung pag-i-invest mo, anong makokontrol mo? Yung financial stability mo sa sarili mo at ng pamilya mo, no? Kumbaga yun yung talagang realistic that you can control eh. Kasi yung inflation, tataas talaga mga bilihin, no? Wala ka na magagawa doon. Pero kumbaga ang sa akin is ano bang makokontrol mo? Ang makokontrol mo syempre yung kaya mo lang abutin, kaya mo lang i-manage, no?
So, katulad nito, syempre medyo tumataas na naman ng mga presyo ng bilihin, particularly yung bigas, yun nga ang point. So, kumbaga, no, ayusin mo na lang yung iyong financial stability para ma-afford mo siya. But I'm not saying na walang gagawin ng government. Ang sa akin lang, kumbaga, doon ka muna sa makokontrol mo. No? So, ako may nakausap nga ako. Actually, ayokong tawaging mahirap, pero kumbaga sa income class, no, medyo lower sila. Ganda na mindset niya, sabi niya ganyan. No, pataasin mo yung income mo, no, para nang sa gayon hindi mo maramdaman yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun yung sabi niya, no? Which is, agree naman ako doon kasi ganun talaga eh. Ang sakit ng mundo eh, no? Unfair talaga yan. May mga factors ka na sasaktan ka talaga, hindi mo makokontrol. Pero that's life, no? Kaya nga hirap mag-survive dito sa mundo. So, kaya nga, okay, medyo nawala na tayo. Kaya yun ang point natin dito. Yun ang epekto sa pera natin, no? Na ini-invest man natin o hindi natin ini-invest. You lose about, no, sa iyong 100,000, you lose about 3 to 4,000 non-cash. Okay? So, yun ang epekto po niyon. Nagde-devaluate, no? Parang akala mo, 'di ba? Yung time value of money nga na ano mas gusto mo, bibigyan kita ng 100,000 ngayon o bibigyan kita ng 100,000 next year? Or sabihin na natin next 5 years. No, anong pipiliin mo? Syempre yung ngayon. No, kasi bakit? Unang-una may liquidity, pangalawa, no, kahit bigyan ka ng same pace amount na 100,000, no, iba na yung value niya in the future, mas mababa na. No, kaya nga may tinatawag na, 'di ba, present value, future value, time value of money. Kasi bakit, no? Mas malaki ang value ng pera today kaysa in the future. Okay, kasi nga merong currency depreciation at merong cost of living appreciation. Okay, so other factors na yun nga katulad nung tinatawag natin na inflation living ba yun, no? Tumaas yung income mo, tumaas na rin yung lifestyle mo, no? Kumbaga yun, personal factors naman yun. Nababantayan natin. Kasi yun yung makokontrol natin, di ba? So, kaya naman yun, guys, no? Sana marami kayong natutunan sa video na ito. Gagawa pa tayo ng maraming mga gantong contents, no? Medyo may kasamang, life and economic lessons ito. No, hindi tayo masyadong academics, no, or nakapokus sa mga data. So, ang pini-explain ko kasi dito, ano yung impact ng mga numerong yan, no, ng mga binabalita sa ating, kumbaga, pamumuhay. No, yun yung aking ina-explain dito. Ano yung impact nun? Syempre, mas konti na yung mabibili mo. Okay? So, yun po ang implications nito. Wait lang, may habol pa pala ako, no? Pero ito pala, no? Hindi naman pala lahat ng bagay na tumataas ang presyo. Bakit, no? Kasi may competition, no? Nagbababaan rin sila ng presyo. Anong example nito? Yung mga cellphone po. 'Di ba dati ang uso lang, 'di ba, 16 gig na smartphone tapos ang mahal ng presyo. Ngayon sa market may mabibili ka 4,000 pesos, 5,000 pesos, pero 128 na. 'Di ba? 6 gig RAM na. So ano ang point ko dito? Syempre, may mga other things din naman na dati ang taas ng competition sa cellphone. Dati konti lang yung competition sa cellphone, ngayon nagpasukan yung maraming brands, bumaba rin ang kanilang mga presyo. Hindi na tigta 10,000 pataas, marami na rin ang tigta 10,000 pababa, no? Or 5,000 meron nga rin, 'di ba? So, yun lang yun, no, na marami ang mga presyo na tumataas at may mga hindi rin tumataas, no? So, kaya yun lang, sa economics yan, yung price elasticity and non-elasticity, inelastic demand. Nakalimutan ko na po. So, kaya yun lamang ka-traders, hanggang dito na lang muna yung ating vlog, no, kasi medyo mahaba na po. So, hindi ko na rin ikakat ito, at sana marami kayong natutunan. Like, share, and subscribe, and hit the notification bell button. Ayan, inorasan ko hanggang 10 minutes lang po talaga. So, yun lamang. God bless you all. Comment, like, subscribe, and hit nyo yung notification bell, and comment nyo kung ano yung mga contents na gusto nyo pang ipagawa sa akin.
So yun lamang po, the Estudyante Trader.